Pasensya ka na, Iya. Kung kailangan mo itong gawin para lamang mabantayan ang anak ko, malumanay na sabi ni Carmela de la Cruz habang maingat niyang pinagmamasdan si Amara Bautista na nag-eempake ng kanyang mga gamit. Ang boses nito ay puno ng sinseridad, tila nais iparating ang pasasalamat sa sakripisyong gagawin ng dalaga. Okay lang po iyon, Ma'am Carmela. Wala pong problema. Sigurado rin naman po ako na magiging maayos ang lahat. Lalo na kung mabait si Sir, magalang na tugon ni Amara habang maingat niyang isinasara ang zipper ng kanyang bag. Bagamat may ngiti sa kanyang labi, hindi nito maitatago ang bahagyang kaba na nararamdaman. Sana nga, magdilang anghel ka, Amara. Pero alam mo, hindi ko may kakaila na medyo nakakatakot ang anak ko. Seryoso siya at madalas ay masungit, dagdag pa ni Carmela, na bahagyang napabuntong hininga. Sa kabila ng kanyang mga salita, bakas sa kanyang mukha ang pag-asa na magiging maayos ang lahat. Sa isip ni Amara, naglalaro ang mga alalahanin. Nakakatakot nga siguro si Sir, pero sayang naman kung hindi ko tatanggapin ang alok ni Ma'am Carmela. Dodoblehin niya ang sahod ko, at malaking tulong iyon sa pamilya ko, bulong niya sa sarili habang pilit na ngumiti kay Carmela. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, alam niyang kailangan niyang tanggapin ang trabaho. Nagpaliwanag si Carmela, ayaw kasi ng anak ko na magbiyahe ng matagal papunta sa opisina niya. Gusto niya na sa kondo na lang siya tumira para mas madali ang lahat. Pero bilang ina, hindi ko siya hahayaang mag-isa roon, kaya naghanap ako ng maasahang kasama para sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sumulpot si Quill, ang anak ni Carmela, mula sa kabilang silid. Ma, sino ba ang sinasabi mong makakasama ko? Anong oras na, at kailangan ko nang umalis para sa meeting ko? Medyo iritadong sabi nito habang naglalakad papunta sa kwarto ni Amara. Ngunit bago pa siya makapasok, napahinto siya nang makita ang dalaga. Napakunot ang kanyang noo at tila hindi makapaniwala. Don't tell me she's the one I have to live with, tanong niya, puno ng inis, habang tinitingnan si Amara mula ulo hanggang paa. Hindi ba halata, anak? Siya nga, nasa kwarto niya tayo, kaya ibig sabihin, siya ang makakasama mo, sagot ni Carmela na may halong sarcasm. Napailing si Quill at sumagot, but why her? Wala na bang iba? Parang may virus na iniwasan niya si Amara, na ngayon ay tahimik lamang at pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Siya ang napili namin ng dad mo. Wala ka nang magagawa, Quill. Tsaka kaya niyang gawin ang lahat ng gawaing bahay. Gusto mo ba, kumuha tayo ng matandang katulong, o mas okay na si Amara, tanong ni Carmela habang nakataas ang kilay, na para bang sinasabi sa anak na wala siyang ibang pagpipilian. Alam ni Quill na wala siyang laban sa kanyang ina, kaya napilitan siyang sumang-ayon. Fine, sagot niya na tila talunan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi siya natutuwa. Iniwan niya ang ina at si Amara sa kwarto at naglakad palabas. Sumunod naman sina Carmela at Amara, at naabutan nila si Alfredo de la Cruz, ang asawa ni Carmela, na nakaupo sa sala kasama si Quill. Honey, paano na makakapag-focus si Quill kung may kasama siyang babae sa kondo? Hindi ba awkward yun? Tanong ni Alfredo na may halong pag-aalala. Napabuntong hininga si Amara habang iniisip, kung ayaw niya talaga akong makasama, bakit pa nila ako kinuha? Sana hindi na lang nila ako pinilit. Anong pinagsasabi mo, Timothy? Talaga namang sumang-ayon ka pa sa gusto ng anak mo. Huwag mo nang igaya sa sarili mo si Quill. Hindi ako papayag na maging babaero ang anak ko tulad mo, galit na sagot ni Carmela sa asawa, dahilan para mapalunok ito ng sariling laway. Ano ka ba naman, honey? Nagbago na ako, at matagal na iyon. Huwag mo na sanang ipaalala, sagot ni Alfredo na pilit na ngumiti, ngunit hindi siya pinansin ng asawa. Sa halip, tumingin si Carmela kay Amara at ngumiti ng may kasiguruhan. Good luck, Iya, at mag-ingat kayo.
Sabihin mo rin kay Quill na umiwas sa gulo at huwag nang gayahin ang mga kalokohan ng ama niya noon. Kung sakali mang may hindi magandang mangyari, huwag kang mag-atubiling tawagan ako kagad. At isa pa, i-report mo rin sa akin kung magdadala siya ng babae sa kondo. Rares baka natin yan, bulong ni Carmela de la Cruz habang niyayakap si Amara Bautista ng mahigpit, na para bang ina na nag-aalala sa kanyang anak. Opo, Ma'am Carmela, magalang na sagot ni Amara bago niyang initian ang kanyang boss. Sa kabila ng kaba, ramdam niya ang pasasalamat sa kabutihan ng ginang. Bagamat masungit ang anak nito, alam niyang mabait at maunawain si Carmela. At huwag mo na akong tawaging Ma'am Carmela, ha? Carmela na lang. Bantayan mo si Quill, baka mamaya may umagaw pa sa'yo ng soon-to-be surname mo na Monteri, ani Carmela na may kasamang biro, dahilan para mapatigil si Amara at mapaisip sandali. Ha? Ano po ang ibig niyong sabihin? Pasensya na po, hindi ko po naintindihan, sagot ni Amara habang pilit na ngumingiti, bahagyang nalilito sa sinabi ng ginang. Hindi ba obvious? Soon-to-be surname mo ang Monteri. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang gusto kong mapang-asawa ni Quill. Isa rin yan sa dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko na makasama niya, sabi ni Carmela na nakangiti, tila ini-enjoy ang reaksyon ng dalaga. Grabe naman po yung mapang-asawa, Ma'am Carmela. Parang ang bilis naman po ata niyan, nahihiyang sagot ni Amara habang iniwas ang tingin. Ngunit sa kanyang isipan, naglalaro ang tanong, magkakagusto kaya sa akin ang lalaking iyon? Don't be shy, normal lang yan. At sigurado akong may pag-asang mangyari yan. Can't wait na ikasal kayo, dagdag pa ni Carmela, na lalo pang nagpasiklab ng hiya kay Amara. Namula ang dalaga at napayuko na lamang. Hindi po ba parang imposible yan? Para kasing hindi po interesado si Quill sa babae. Palagi niya po akong sinusungitan, wika ni Amara bago ngumuso, tila nagtatampo sa sitwasyon. Pero interesado ka sa kanya, hindi ba? Biro ni Carmela na may halong pang-aasar. Huwag kang mag-alala, lalambot rin ang puso niya kapag naging kayo na. Napangiti si Carmela habang pinapanood ang pamumula ni Amara, na ngayon ay nagtatakip na ng mukha dala ng hiya. Biglang sumingit ang boses ni Quill mula sa di kalayuan. Matagal pa ba kayo dyan, ma'am? Kailangan na naming umalis. May pupuntahan pa ako, sabi nito na may bahagyang iritasyon sa tono. Napatigil sa pag-uusap ang mag-ina at si Amara. Pwede na kayong umalis. Mag-ingat kayo ha, at huwag magpapalipas ng gutom. Update nyo rin ako kapag nakarating na kayo roon, sabi ni Carmela habang sinusundan ng tingin ang dalawa palabas ng bahay. Pagdating sa kotse, mabilis na sumakay si Quill sa driver's seat. Maingat namang inilagay ni Amara ang kanyang mga gamit sa likod ng sasakyan. Akmang sasakay na sana siya sa backseat nang bigla siyang pigilan ni Quill. Bakit dyan ka sasakay? Gagawin mo ba akong driver? Lumipat ka dito. Lumipat ka sa unahan, utos nito. Walang nagawa si Amara kundi sumunod. Habang nagmamaneho si Quill, nagbigay ito ng paalala. Stay quiet. Ayoko ng maingay, sabi niya na may seryosong tono. Tumahimik naman si Amara, ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa lalaki. Naalala niya ang sinabi ni Carmela tungkol sa soon-to-be surname, at bigla siyang namula. Bakit ba ako namumula? Oo, gwapo siya, pero ang sanggit niya. Imposibleng magustuhan niya ako. Sigurado akong mataas ang standards niya, at hindi ako pasok doon, naisip niya habang pilit na tinatakpan ang mukha. Napansin ni Quill ang kakaibang kilos ni Amara ngunit hindi niya ito pinansin. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho hanggang sa makatulog si Amara sa biyahe. Pagdating nila sa parking area, biglang ginigising ni Quill si Amara. Hey, wake up, sabi nito habang bahagyang iniiling ang ulo.
Nagising si Amara at nagulat nang makita ang mukha ni Quill na malapit sa kanya. Tagal mo namang gumising, tulog mantika, sabi ni Quill bago siya inirapan. Napansin ni Amara na nasa parking area na sila. Pupunta na ba tayo sa kondo nyo, sir? Tanong niya habang humihikab. Malamang. Alangan namang dito tayo matulog, sagot ni Quill na may halong sarcasm bago siya bumaba ng sasakyan. Kuhanin mo na yung mga gamit at sumunod ka sa akin, utos niya. Agad namang sumunod si Amara. Kinuha niya ang 2 suitcase at isang malaking bag mula sa likod ng kotse bago tahimik na sumunod kay Quill papunta sa kondo nito. Sir, pwede ko po bang isa-isahin ang pagdala ng gamit? Hindi ko po kasi kayang buhatin ng sabay-sabay, magalang na sabi ni Amara habang itinuro ang mga gamit nila. Napailing si Quill, halatang inis, bago niya kinuha ang isang suitcase at ang malaking bag. Sa isip ni Amara, wow, ang lakas naman ni Sir, habang tahimik siyang humanga sa lakas ng lalaki. Pumasok sila sa loob ng gusali at sumakay sa elevator. Habang nasa elevator, biglang tumunog ang cellphone ni Quill. Agad niya itong sinagot ng malamig. What? Sagot niya sa kabilang linya. Okay, I'll see you later, dagdag nito bago ibinaba ang tawag. Naging curious si Amara sa narinig. Sino kaya ang kausap ni Sir? Girlfriend kaya niya? O baka naman fling lang, tanong niya sa sarili habang palihim na nag-iisip. Hindi mapigilan ni Amara ang sarili kaya tinanong niya ito, sino po yun, Sir? Girlfriend niyo po ba? Napatingin sa kanya si Quill ng seryoso, at malamig nitong sinabi, it's none of your business. Tahimik na napanguso si Amara at hindi na nagtanong pa. Nagtatanong lang naman ako, pero sinungitan na agad ako, bulong niya sa sarili habang iniwas ang tingin. Paglabas nila ng elevator, napansin ni Amara na iisa lang ang pinto sa buong floor. Nagtataka siya dahil karaniwan ay maraming unit sa isang palapag, pero dito ay tila eksklusibo ang lugar. Ang yaman naman ni Sir. Iisa lang ang unit dito, naisip niya habang sinusundan si Quill papunta sa pinto. Pagpasok nila sa loob, agad binigyan ni Quill ng mga utos si Amara. Ayusin mo na lahat ng gamit dito. Aalis ako ngayon at baka bukas ng gabi pa ako makakabalik. Mag-iiwan ako ng pera, mag-grocery ka para pag-uwi ko, may laman na ang ref. Here's the other key para maisara mo ang pinto kapag aalis ka. Siguraduhin mong nakasarado para hindi tayo manakawan, seryosong paalala ni Quill habang inilalapag ang makapal na bungkos ng 1,000 sa mesa. This will be my room, at yun naman ang para sa'yo. Make sure na maayos ang kwarto ko at malinis ang buong bahay pagbalik ko. At huwag kang maglalagay ng mani o kahit anong may nuts sa pagkain. I'm allergic to that, dagdag pa niya habang itinuturo ang mga dapat gawin. Yes, sir, magalang na sagot ni Amara habang tahimik na sinusunod ang mga bilin nito. Good, I'll be going now, sabi ni Quill bago siya lumabas ng kondo. Naiwang mag-isa si Amara sa unit. Habang inaayos ang mga gamit, pabirong nagbiro si Amara sa sarili, ang bilis naman. Wala man lang goodbye kiss dyan, sir. Napatawa siya sa sariling biro at nagpatuloy sa kanyang pag-aayos. Maya-maya, may biglang kumatok sa pinto. Nagulat si Amara dahil kakaalis lang ni Quill. Teka, akala ko ba bukas pa siya uuwi? Sino kaya ito? Tanong niya sa sarili habang naglalakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, bumungad ang isang lalaki na may daladalang plastic bag. Good evening, ma'am. You must be Miss Amara Bautista. Magalang na tanong ng lalaki. Napakunot noo si Amara, nagtataka kung paano siya nakilala nito. Yes, ako nga po, nauutal niyang sagot, halatang kinakabahan. Baka kidnapper ito, naisip niya habang iniisip na ang susunod na gagawin kung sakaling may masamang mangyari. May delivery po para sa inyo. Bayad na po ito at galing kay Sir Quill. Pinapasabi niya po na Eyatwell,
sabi ng delivery driver. Napangiti si Amara, at bahagyang kinilig. Naalala pa ako ni Sir. Ang bait naman, naisip niya habang kinukuha ang pagkain. Maraming salamat po, sagot niya bago isinara ang pinto. Binuksan niya ang plastic bag at nakita ang masasarap na pagkain sa loob. Napangiti siya at naisip na kumain muna bago ipagpatuloy ang paglilinis. Habang kumakain, napaisip siya, kanina lang parang ayaw niya akong kausapin, pero ngayon pinadalhan niya ako ng pagkain. Ano kaya ang nakain niya at parang ang bait niya bigla. Lumipas ang ilang buwan, at palaging ganito ang nangyayari. Madalas umaalis si Quill at naiiwang mag-isa si Amara sa kondo. Naiinip siya at halos walang kausap. Gustong-gusto niyang lumabas, pero natatakot siyang maliga. Isang beses na nga siyang muntik maliga nang mag-grocery siya. Napansin din niya na sa loob ng isang linggo, 1 o 2 beses lang natutulog si Quill sa kondo. Isang umaga, habang naghahanda si Amara ng almusal, biglang lumabas si Quill mula sa kwarto nito. "Sir, nakapagluto na po ako ng pagkain," masigla niyang sabi. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, sumagot na si Quill, "I'll be going now," habang inaayos ang kanyang necktie. "Hindi po ba kayo kakain? Sayang naman po yung niluto ko," tanong ni Amara habang nakatingin sa lamesa kung saan nakahain ang kanyang pinaghirapan. Nalungkot siya nang marinig ang sagot ni Quill, "You can eat it or throw it away. Besides, your cooking is not that good." Diretso itong lumabas ng kondo, hindi man lang lumingon. Nasaktan si Amara sa sinabi ni Quill. Hindi siya nasasarapan sa luto ko. Ibig sabihin ba nito ay pilit niya lang kinakain ang mga niluluto ko noon? Tanong niya sa sarili habang napayuko. Ayaw niyang itapon ang pagkain, kaya naisip niyang ipamigay ito sa mga pulubi sa labas. Nagpack siya ng pagkain sa mga Tupperware at nagbihis. Sinigurado niyang nakasarado ang lahat bago siya umalis. Pagdating niya sa labas, nakita niya ang ilang batang nagugutom na naghahanap ng pagkain sa basurahan. Nilapitan niya ang mga ito at iniabot ang pagkain. "Kainin niyo yan at magpakabusog kayo. Dadalhan ko kayo ulit kapag may ekstrang pagkain ako," sabi niya habang nakangiti. "Maraming salamat po, ate ganda. Sana po magka-boyfriend na kayo," sabi ng isang bata, dahilan para matawa si Amara. Grabe naman yung wish ng batang ito, pero sana nga, naisip niya habang iniabot ang tubig sa mga bata. Masaya si Amara sa ginawa niya. Kahit papaano, may natulungan ako, sabi niya sa sarili bago nagpa siya na pumunta sa mall para magpalipas ng oras. Habang naglalakad si Amara Bautista sa loob ng mall, hindi niya maiwasang humanga sa mga magagandang damit, bag, at iba pang gamit na nakadisplay sa mga tindahan. Ang dami namang magaganda dito, kaso ang mamahal, bulong niya sa sarili habang tinitignan ng mga ito nang may pangarap sa mata. "Pas muna siguro. Mas marami pa akong kailangang paglaanan ng pera kaysa sa mga bagay na yan," dagdag niya bago nagpatuloy sa pag-iikot. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, pangarap ni Amara na balang araw ay makabili siya ng mga ganitong gamit. Ngunit sa ngayon, alam niyang kailangan niyang magtipid. Nang magutom siya sa kakaikot, naghanap siya ng murang pagkain at bumili ng simpleng meal na swak sa kanyang budget. Samantala, sa kabilang banda, nasa opisina si Quill at abala sa trabaho. Nakaupo siya sa swivel chair habang kausap ang kanyang assistant. "Sir, mayroon po kayong 2 meeting mamaya, isa kasama ang president ng Mag-Andi Corporation at isa pa sa St. Ares Company," ulat ng assistant, dahilan para mapahilot si Quill sa sentido niya. "Meeting na naman. Kailan ba matatapos ang walang katapusang meeting na to?" Inis niyang saad habang tumingin sa relo. Mag-aalas 6 na ng hapon at hindi pa rin siya makauwi dahil sa dami ng trabaho. "You have to attend it, sir. It's important for your upcoming project with them," paliwanag ng assistant. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok sa opisina ang 3 kaibigan ni Quill, si Enrico Villanueva,
Carlos Fernandez, at Lorenzo Garcia. Mauuna na po ako, sir, paalam ng assistant bago lumabas ng opisina. Bro, bakit hindi mo sinabi na maganda pala ang bago mong assistant? Sana araw-araw akong pumupunta dito, nakangising biro ni Enrico habang umupo sa sofa. Napailing si Quill sa sinabi nito. Para ano? Para landiin mo at manggulo dito. No, thanks. Umuwi ka na lang, malamig na sagot niya habang ibinalik ang tingin sa laptop. Grabe naman, bro. Bakit parang ang sanggit mo ngayon? Tara, bar tayo mamaya, pag-aaya ni Lorenzo habang nagpapahinga sa sofa. Ngunit seryosong tumugon si Quill, I have a lot of things to do. So if you're here to bother me, just go. Napatahimik ang tatlo sa malamig niyang tono. Biglang nagsalita si Carlos, wait lang, bro. If I'm not mistaken, nasa building na ito ang kondo mo, right? Tumango si Quill. Yeah. Why? Tanong niya habang patuloy na nagtatrabaho sa laptop. Kani-kanina lang nabalitaan ko, bro, na isa raw sa mga kondo dito ay pinasok ng magnanakaw. May babae raw na nagsosolo sa unit at binawian ng buhay. Nakakaawa raw ang sinapit niya, sabi ni Carlos. Natigilan si Quill. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, at naramdaman niyang pinawisan siya ng malamig. Babaeng nagsosolo sa kondo. It can't be. Hindi ito maaari. Kinakabahang bulong niya sa sarili habang nakayukom ang kamao niya. Agad siyang tumayo. I have to go now. Seb, sabihan mo si Ate Clarice na siya na lang ang umattend sa meeting later. I have to see her and make sure she's safe. Mabilis niyang sabi habang kinuha ang susi ng kotse niya. Nagulat ang mga kaibigan niya sa bigla niyang pagkilos. Pagdating sa main floor, sinalubong siya ng assistant niya. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong nito, ngunit hindi na siya pinansin ni Quill. Ate will attend the meeting for me. I have to go back to my condo. It's an emergency, sagot niya bago lumabas at sumakay sa kotse. Habang nagmamaneho, hindi niya mapigil ang magdasal. Huwag sanang mangyari ang nasa isip ko. Please be safe, Amara. Sana hindi ikaw ang tinutukoy nila, bulong niya habang binilisan ang takbo ng sasakyan. Pagdating niya sa building, agad niyang ipinarada ang kotse at nagmamadaling pumunta sa loob. Ngunit bago siya makapasok, may tumawag sa kanya. Sir, umuwi po kayo ngayon, tanong ng isang pamilyar na boses. Paglingon niya, nakita niya si Amara Bautista na nakatayo habang kumakain ng French fries. Parang nawala ang bigat sa dibdib ni Quill nang makita ito. Agad siyang lumapit at mahigpit na niyakap si Amara. May problema po ba, sir? May nangyari po ba? Nagtatakang tanong ni Amara habang gulat na gulat sa biglaang yakap nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng lalaki. Where did you go? Are you hurt? Did someone hurt you? Sunod-sunod na tanong ni Quill habang hawak-hawak ang pisngi ni Amara, halatang balisa. Galing po ako sa mall, sir. Tsaka okay lang po ako. Nakangiti niyang sagot, pilit na pinapakalma ang lalaki. Sa halip na magsalita, muling niyakap ni Quill si Amara ng mas mahigpit. Sir, bakit po ganyan ang kinikilos nyo? May nangyari po ba? Tanong ni Amara habang pilit na kumakawala sa yakap nito. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maikakailang may kakaibang init sa yakap ni Quill na tila nagsasabing ligtas siya. May babae na solo lang sa loob ng kondo ang pinasok ng magnanakaw dito at binawian ito ng buhay. Kinabahan ako ng sobra-sobra dahil akala ko ikaw yun, Ana, bago hinawakan ni Kel ang pisngi ng dalaga. Grabe naman ang nangyari dito, nakakaloka. Mabuti na lang ay nasa galaan ako kanina, saad ni Amara Bautista sa sarili. Magsasalita na sana siya nang unahan siya ni Kel. We have to find another condo. It's dangerous here and I can't risk you getting hurt, Amara Bautista. I will call mom and talk to her about this. In the meantime,
We will sleep in my office, sabi niya bago niya hinayla si Amara Bautista papasok sa kotse nito. Paano yung mga gamit doon, sir? Tanong ni Amara Bautista bago pumasok sa loob ng kotse ni Kel. Ipapakuha ko na lang yan sa mga tauhan ko. We can't stay there anymore and I'd rather spend more money for you to be safe, sabi niya na para bang nag-aalala siya para kay Amara Bautista. Hindi naman mapigilan ni Amara Bautista na mamula dahil sa nakailang yakap si Kel kanina. Pabago-bago talaga ang mood ni Sir. Kanina sinabihan niya pa ako na hindi raw ako masarap magluto tapos ngayon gusto na niyang lumipat ng kondo dahil mapanganib na raw doon at baka mapahamak ako. Aniya sa sarili bago niya ipinikit ang mga mata niya. Nang makarating na sila sa may kumpanya ay dinala niya sa opisina niya si Amara Bautista. There's a sofa bed in there kaya pwede kang matulog doon. Magpahinga ka na habang naghahanap ako ng bagong kondo na titirahan natin, sabi niya bago niya pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Nang buksan nila ang pinto ay nandoon pa rin ang mga kaibigan niya. Oh, bro. I never thought that you wouldn't attend an important meeting just for a girl, pang-aasar ni Carlos Fernandez habang si Amara Bautista naman ay nakatingin sa kanila. Leave my office and go home, malamig na saad ni Kel dahilan para magtaka ang mga tropa niya. Teka, bro, bakit mo na kami pinapaalis? Akala ko ba mag-iinom pa tayo? Tanong naman ni Lorenzo Garcia pero inirapan lang sila ni Kel. Bakit? Sinabi ko ba na sasama ako? Umalis na kayo at magpapahinga pa si Amara Bautista. Utos ni Kel at wala naman silang nagawa kung hindi umalis doon dahil baka mayari pa sila ni Kel. Kaagad na inayos ni Kel ang sofa bed at naglabas ito nung unan at kumot sa cabinet. Kumain ka na ba? Do you want me to order food? Tanong ni Kel pero umiling lang si Amara Bautista. Kakatapos ko lang po kumain kanina, sir, nung nagkita tayo, aniya bago ito humiga sa may sofa bed. Ikaw, sir, hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya kay Kel. May kailangan pa akong gawin kaya mauna ka na. Magpahinga ka na at matulog, saad ni Kel at ganon naman ang ginawa ni Amara Bautista dahil napagod siya sa pag-iikot sa mall kanina. Maya-maya lang ay nakatulog na ito. Habang nakaupo si Kel sa may swivel chair niya ay walang ano-ano na bumukas ang pinto. You bastard, Kel. Bakit ako ang pinapunta mo doon? Ang dami-dami kong ginagawa, sigaw ng ate ni Kel kaya naman sinenyasan niya ito na tumahimik. Ang ingay mo, Ate Clarice Navarro. Natutulog si Amara Bautista, inis na sabi nito sa kapatid niya. Bakit pa kasi ako ang pinapunta mo doon? May pa-emergency ka pa. Ayaw mo lang naman umattend. Tsaka bakit nandito kayong dalawa? Taas kilay na tanong ni Clarice Navarro kay Kel habang pinagmamasdan nila si Amara Bautista na mahimbing na natutulog. May magnanakaw na pumasok sa isa sa mga kondo kung saan kami nakatira. Nagmamadali akong bumalik doon dahil akala ko napahamak na siya. Thank God, she's in the mall and she's fine. Saad ni Kel dahilan para mapangiti si Clarice Navarro. Nakakapanibago ka naman ata ngayon, Kel. Kailan ka pa nag-aalala sa ibang tao? Ikaw ba talaga yan? Baka naman doppelganger ka lang, ha? Pang-aasar nito sa kapatid. Napairap naman si Kel dahil sa sinabi ng kapatid. Ngunit kahit siya rin ay nagtataka kung bakit gano'n na lang ang kabang nararamdaman niya nung nalaman niyang may masamang nangyari sa may building ng kondo nila. Maybe yes, maybe not, sabi niya bago siya umupo sa may tabi ni Amara Bautista at pinagmamasdan niya ang mukha nito. So, there's a possibility. Akala ko ba ayaw mo dyan? Tanong ni Clarice Navarro sa kapatid. Hindi pa rin ako sigurado, ate. Kaya huwag mo muna akong tanungin, aniya bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya nang gawin niya iyon. Napangiti na lang si Clarice Navarro dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ang kapatid. Nakahanap rin kaagad ng lilipatan sila Kel at Amara Bautista.
Mas maayos at mas malawak ang bago nilang kondo. Makalipas ang halos 3 linggo ay maayos at mapayapa naman silang naninirahan doon. Medyo nalulungkot nga lang si Amara Bautista dahil palagi namang umaalis si Kel at naiiwan siyang mag-isa doon. Gustong-gusto niyang humiling kay Kel na manatili muna sa kondo kahit isang araw ngunit wala siyang karapatan kaya naman nanahimik na lang siya hanggang sa isang araw may isang pangyayari na hindi inaasahang nangyari. Kagaya nung mga nakaraang araw ay wala na namang maghapon si Kel. Mag-isa na namang kumain si Amara Bautista at nanonood siya ng TV. Sandali maya-maya lang ay bigla na lang siyang nakaramdam ng antok. Doon niya napagpasyahan na matulog na dahil pagod siya maghapon kasi siyang naglinis at nag-ubos na ng enerhiya niya. Naglinis lang siya ng katawan saglit bago nagpalit ng damit. Sumampo na siya sa kama niya at nagdasal bago siya humiga at nagsimula ng matulog. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakatulog na siya dahil sa pagod. Halos 4 na oras ata ang nakalipas nang magising si Amara Bautista nang maramdaman niyang may gumagalaw sa may ibabaw niya. Nang imulat niya ang kanyang mata ay bumungad sa kanya si Kel na nakapatong sa kanya. "Sir, ano pong ginagawa niyo sa kwarto ko?" tanong ni Amara Bautista bago siya tumayo at akmang tatayo na sana siya nang maamoy niyang amoy alak si Kel. "Nag-inom ka po, sir. Tutulungan na po kitang tumayo at dadalhin ko na po kayo sa kwarto mo." Aniya pero umiling ito. "No, huwag sa kwarto ko. Dalhin mo ako kay Amara Bautista. Gusto ko siyang yakapin." Lasing na aniya dahilan para mapangiti si Amara Bautista. Gusto niya sanang sabihin na siya si Amara Bautista ngunit napagpasyahan niyang kausapin at tanungin muna si Kel ng kung ano-ano. "Bakit mo hinahanap si Amara Bautista, sir? Anong kailangan mo sa kanya at bakit gusto mo siyang yakapin?" Sunod-sunod na tanong ni Amara Bautista habang si Kel naman ay nakahiga sa may kama. "Miss na miss ko na si Amara Bautista. Palagi akong umaalis dito sa bahay kahit na gustong-gusto ko siyang makasama. Besta kasi yung trabahong yan, di ko tuloy siya makasama." Nakangusong sabi nito habang nakapikit. "Bakit, sir? Mahal mo ba si Amara Bautista? May nararamdaman ka ba para sa kanya?" tanong ni Amara Bautista at akmang hahawakan na niya si Kel nang pigilan siya nito. "Don't touch me. Si Amara Bautista lang ang pwedeng humawak sa akin. Nasaan na ba kasi yung babaeng yun? Gusto ko na siyang yakapin, halikan at anakan." Aniya dahilan para matawa si Amara Bautista dahil sa pinagsasabi ni Kel. "Grabe naman yung anakan, sir. Halatang mahal na mahal mo ako ah." Nakangising saad niya sa sarili bago niya hinawakan ang pisngi ni Kel. "Paano kung sabihin ko sa'yo na ako si Amara Bautista, sir?" tanong ni Amara Bautista dahilan para mapataas ang kilay ni Kel. "Uy, di nga. Pahalik nga para malaman ko kung ikaw ba yung baby ko." Aniya bagong umupo na para bang naghihintay sa halik ni Amara Bautista. Kaagad naman siyang hinalikan ni Amara Bautista at inabot rin ng 5 segundo bago sila bumitaw sa halikan nila. "Isa pa nga, hindi ko nalasahan kaya hindi ko masasabi kung ikaw nga ba yung baby ko," saad ni Kel bagong umupo muli. Hindi na nagdalawang isip pa si Amara Bautista at hinalik niya ulit si Kel ngunit nabigla siya nang hawakan nito ang likod ng leeg niya at naging mabilis ang pangyayari. Nakita na lang ni Amara Bautista ang sarili niya na nasa ilalim na ni Kel. "I miss you so much, Amara Bautista." Lasing na aniya bago niya sinimulan halikan si Amara Bautista sa leeg. "Sir, lasing lang po kayo. Dadalhin ko na po kayo sa kwarto niyo," sabi niya bago niya itinulak si Kel pero hindi ito nagpatinag at madiin niyang hinalikan si Amara Bautista. "Ako asing hindi pagtanggi nito kahit halata namang lasing na lasing." Wala nang nagawa si Amara Bautista kundi ang ibigay ang sarili kay Kel ng gabing iyon. Nagising si Amara Bautista nang maramdaman niya ang sinag ng araw. Pawis na pawis siya at hinihingal ng magising. "Grabe naman yung panaginip ko kanina, halatang imposibleng mangyari."
Natatawang saad niya at akmang tatayo na siya nang maramdaman niyang may kamay na nakapalibot sa kanyang bewang. Hindi ako nananaginip, gulat na tanong niya sa sarili bago niya inalis ang kamay ni Kel at kinuha yung mga damit niya bago nagmamadaling lumabas ng kwarto niya. Ramdam niya ang sakit ng pagkababae niya pero patuloy pa rin siya sa paglalakad dahil baka magising si Kel. Kaya pala parang realistic at pinapawisan pa ako paggising ko, ay hindi pala panaginip. Paano ba nangyari yun? Bakit wala pa akong maalala? Tanong niya sa sarili habang nagbibihis. Anong gagawin kong palusot kung nagising na si Sir sa kwarto? Baka malaman niya kung ano yung nangyari, saad niya sa sarili bago napatakip sa mukha. Mag-iisip pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at iniluwa doon si Kel na bagong gising. Nagkukusot ito ng mata habang nakahubad pa rin doon. Nag-flash sa utak niya ang mga nangyari nung gabi kung papaano pumasok sa kwarto niya si Kel at kung ano ang pinag-usapan nila. Naalala rin ni Amara Bautista ang ginawa nila ni Kel kaya naman namumula na siya sa hiya ngayon. Anong ginagawa ko sa kwarto mo? Tanong niya nang makalabas siya at naupo siya sa may sofa. Wala ka bang naalala, sir, na ginawa mo kagabi? Sunod-sunod na tanong ni Amara Bautista kay Kel. Wala eh. Napakarami atang alak na nainom ko kahapon sa bar, aniya bago napahawak sa ulo. Biglang nasaktan si Amara Bautista dahil hindi naalala ni Kel ang ginawa nila kagabi. Wala ka talagang naalala, sir. Kahit konti, tanong niya umaasang baka maalala ito ni Kel. Ngunit wala talaga. Wala nga. Bakit? Ano bang ginawa ko? Tanong niya na para bang naiinis kaya natahimik na lang si Amara Bautista. Bakit galit siya? Nagtatanong lang naman ako. Tsaka bakit hindi niya maalala? Wala po, sir. Pumasok ka lang po sa kwarto ko at doon na po kita pinatulog at dito po ako sa may sala natulog, pagsisinungaling niya. Gusto niyo po bang kumain? Ipagluluto na po kita, tanong ni Amara Bautista at akmang pupunta na siya sa may kusina nang magsalita si Kel. Huwag na. Aalis na rin ako kaagad pagkatapos kong maligo. May importanteng meeting ako ngayon kaya kailangan ko nang umalis, aniya bago dumiretso sa banyo. Napaupo na lang si Amara Bautista sa may sofa bago napahawak sa may hita. Namamanhid kasi ang hita niya kasabay na rin noon ang pagsakit ng pagkababae niya. Hindi mawala sa isip niya ang mga salitang sinabi ni Kel kagabi. Inisip niya kung totoo ba yun o baka naman niloloko lang siya ni Kel. Sobrang saya na kasi nung sinabi yun ni Kel na miss na siya nito at gustong yakapin at halikan. Nang matapos ng maligo si Kel ay nagbihis na siya kaagad at umalis. Nalungkot si Amara Bautista dahil hindi man lang ito nagpaalam at hindi man lang siya nito binati ng good morning. Dahil doon ay nainis siya. Naiinis siya dahil umasa siya kagabi tapos hindi lang pala maalala ni Kel yung mga nangyari. Dahil doon ay nag-impake na siya ng mga gamit niya para iwanan doon si Kel. Mas mabuti pa na sa mansyon nila akong magtrabaho. Bahala siya sa buhay niya at maghanap na lang siya ng bago niyang makakasama, aniya habang nilalagay isa-isa yung mga gamit niya sa bag. Alam na niya ang biyahe kung papaano makakabalik sa mansyon nila kaya hindi siya natatakot umuwi doon. Ang problema niya ay kung papaano siya makakapagpaliwanag kay Carmela de la Cruz kung bakit siya bumalik doon. Buo na ang isip ni Amara Bautista at hindi na siya nagdalawang isip bumalik na siya sa mansyon ng mga Manteri. Nang makapasok siya doon ay nagulat si Isa dahil ang akala niya ay magkasama pa rin sila ni Amara Bautista at Kel. Oh, Iya, bakit nandito ka? Nasaan si Kel? Nandito ba kayo para bumisita? Masayang tanong ni Carmela de la Cruz. Hindi ko po kasama si Sir Kel at pinabalik na po ako ni Sir Kel dito. Wala naman rin po akong ginagawa doon, pagsisinungaling ni Amara Bautista. Pero bakit? Tsaka sino nang makakasama ni Kel doon? Tanong ni Carmela de la Cruz. Yung girlfriend na po ni Sir ang mag-aalaga kay Sir doon. Dito na lang daw po ako magtrabaho, aniya.
Mukha namang nakumbinsi ni Amara Bautista si Isa kaya pumasok na sila sa loob. Kakatapos nga lang pala namin magluto ng mama mo. Tara na, sumabay ka na sa amin ng asawa ko na kumain. Pag-aaya ni Isa kay Amara Bautista. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Medyo naiilang lang si Amara Bautista dahil nagsinungaling siya kay Mrs. Monterrey. Kasalukuyang naglalakad si Rafael Santos ngayon sa hallway papunta sa kondo nito. Pagod na pagod siya at gustong-gusto na niyang kumain at matulog. Gusto niya ring mag-sorry kay Amara Bautista dahil umalis siya kanina nang hindi man lang niya ito kinakausap. Nang buksan niya ang kondo niya ay nabigla siya dahil patay lahat ng ilaw na nandoon. Nagtataka siya dahil tuwing umuwi siya ay bukas iyon. Bakit nagsaraduhan lahat ng ilaw dito? Natutulog na ba si Amara Bautista? Saad niya bago binuksan yung mga ilaw. Kaagad siyang nagtungo sa may kwarto nito at nabigla siya nang hindi niya ito makita. Dahil doon ay nagsimula na siyang kabahan. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Amara Bautista ngunit walang sumasagot. Bakit wala siya dito? Nasaan siya? I have to call her. Bago kinuha ang cellphone pero hindi niya ito matawagan. Para bang naka-off ang cellphone ni Amara Bautista kaya hindi niya ito matawagan. Mas lalo siyang hindi mapakali nang makita niyang wala na yung mga gamit ni Amara Bautista. Habang iniikot niya ang paningin niya sa may kwarto ni Amara Bautista ay may nakita siyang papel sa may kama ni Amara Bautista. Binasa niya ito, "Hi, sir. Since wala naman po akong ginagawa dyan dahil palagi kayong wala, ay bumalik na lang po ako sa mansyon. Ayaw ko nang manatili dyan at dito na lang po ako sa mansyon ng mga magulang mo magtatrabaho. Mag-ingat ka po at palagi kang kumain ng maayos." Para bang nagsisisi siya na palagi siyang wala sa kondo nang basahin niya iyon, pero at least ngayon alam na niya kung saan niya hahanapin si Amara Bautista. Gabi ngayon kaya kinabukasan na niya na pagpasyahan na bumalik sa mansyon para sunduin si Amara Bautista at ibalik ito sa kondo. Kinabukasan ay maaga siyang gumising at naligo. Umuwi siya sa mansyon nila at nagulat naman ang ina niya nang makita siya nito. "Ma'am, nasaan si Amara Bautista?" Unang tanong ni Rafael Santos nang makapasok ito sa loob ng mansyon nila. "Oh, anak, nandito ka na pala. Bakit mo hinahanap si Amara Bautista?" Tanong ni Isa sa anak na kasalukuyang palinggan lingon para bang sabik na sabik itong makita si Amara Bautista. "Where is she, Mom?" Muling tanong ni Rafael Santos sa ina. "Nasa garden si Amara Bautista ngayon. Pinadidiligan ko kasi yung mga bulaklak ko." Sagot ni Isa kahit nagtataka pa rin siya kung bakit ganun ang kinikilos ng anak. Kaagad namang nagtungo si Rafael Santos sa may garden at nabigla siya sa naabutan niya. Nakangiti si Amara Bautista habang kausap nito ang hardinero nila doon. Nakaramdam ng paggulo ng dugo si Rafael Santos habang umiinom ang selos na nararamdaman niya dahil sobrang lapit ni Amara Bautista doon sa lalaki. Napakuyom ang kamay niya bago siya lumapit kay Amara Bautista. "Umalis ka muna dito, Miguel Ramos. At ikaw Amara Bautista, mag-usap tayo ng masinsinan." Nabagla si Amara Bautista at ang hardinero nang may biglang nagsalita sa may likuran nila. Masama ang itsura ng mukha ni Rafael Santos dahil sa selos na nararamdaman niya. Kaagad namang sumunod si Miguel Ramos. "Yuto, ma'am, pumasok na muna kayo sa loob." Pag-uutos ni Rafael Santos kaya naman pumasok na rin ang ina niya na si Isa sa loob ng mansyon nila. Nang sila na lang ang natira doon ay inis na tumingin si Rafael Santos kay Amara Bautista. "Bakit ka umalis? Ano naman bang ginawa ko para umalis ka? May problema ba, Amara Bautista? Ang saya-saya naman natin doon tapos bigla-bigla mo akong iniwan." Inis na saad ni Rafael Santos habang si Amara Bautista naman ay hindi makapaniwalang nasa harapan na niya si Rafael Santos. "Anong ginagawa ni Sir dito? Huwag mong sabihin na sinundan niya ako," tanong ni Amara Bautista sa sarili habang nakatingin siya kay Rafael Santos na kasalukuyang nakatingin rin sa kanya.
Bakit hindi ka sumasagot, Amara Bautista? Tsaka bakit parang ang lapit-lapit nyo sa isa't isa noong Hardanero na yun? Naging busy lang ako, pinagpalit mo na ako kaagad sa Hardanero. Inis na tanong niya dahilan para magtaka si Amara Bautista. Ha? Anong pinagpalit ang tinutukoy ni Sir? Umuwi lang naman ako dito. Tsaka bakit parang nagalit siya na nung nagkausap kami ni Miguel Ramos? Teka lang. Nagseselos ba siya? Tanong niya sa sarili. Nabalik siya sa wisyo nang sumigaw si Rafael Santos. Anong ginagawa mo dito, Sir? Tsaka ano ba yung pinagsasabi mong pinagpalit? Nasisiraan ka na ba ng bait? Tanong niya kay Rafael Santos pero inirapan lang siya nito. Huwag mong ibahin ang usapan, Amara Bautista. Sagutin mo ang mga tanong ko. May relasyon ba kayo noong hardinirong yun? Tanong nito. Hindi alam ni Amara Bautista kung matatawa ba siya o may inis sa sinabi ni Rafael Santos. Diyos ko, grabe naman ang lalaking to. Nakikipag-usap lang, ipinagpalit na kaagad. Akala mo naman nagkaroon kami ng relasyon. Palagi nga siyang wala sa bahay, inis na saad niya sa sarili. Ano naman kung halimbawa mang meron? Bakit, nagseselos ka? Tanong niya. Nagsinungaling si Amara Bautista sa part na sinabi niyang halimbawa meron silang relasyon ni Miguel Ramos. Oo, nagseselos ako. Sigaw niya dahilan para matahimik si Amara Bautista. Nagseselos siya, isa lang ang ibig sabihin nito, may gusto siya sa akin. Hindi niya alam kung totoo ba ito o nag-a-assume lang siya. Bakit ka muna nagseselos? Ang alam ko kasi bago magselos ang isang tao ay may dahilan ito, sabi ni Amara Bautista. May gusto siyang marinig mula kay Rafael Santos. Napabuntong hininga na lang si Rafael Santos bago siya lumapit kay Amara Bautista at hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Nagseselos ako dahil hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang biglang tumunog ang cellphone ni Rafael Santos. Hindi na naituloy ni Rafael Santos ang sasabihin niya dahil kinailangan niya itong sagutin. What? Okay. I'll go back there, saad ni Rafael Santos bago nagmamadaling naglakad papasok sa mansyon. Saan ka pupunta? Tanong ni Amara Bautista habang naglalakad dito papalayo. May importanteng tao akong kailangang puntahan. Aalis na ako, ani niya dahilan para malungkot si Amara Bautista. Hindi natapos ni Rafael Santos ang dapat niyang sabihin at umasa pa naman ng sobra-sobra si Amara Bautista doon. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagpatak ng ambon kaya napagpasyahan niya nang pumasok sa loob. Anong pinag-usapan niyo ni Rafael Santos? Tsaka bakit umalis siya kagad? Tanong ni isa nang makapasok si Amara Bautista sa loob ng mansyon. May itinanong lang po sa akin si Sir kaya nag-usap kami tsaka kaya po siya bumalik dahil kailangan niyang puntahan yung girlfriend niya. Pagsisinungaling ni Amara Bautista bago niya pinilit ang sariling kumiti kahit nalulungkot siya. Ganun ba? Sayang naman. Akala ko makakasabay natin siyang kumain ngayon, ani niya bago ito umupo sa sofa habang si Amara Bautista naman ay tulala. Hindi mawala si Amara Bautista sa isip ni Rafael Santos kahit na nakabalik na siya sa kumpanya niya. Malapit na sana niyang maamin kay Amara Bautista ang nararamdaman niya pero naudlot ito dahil sa emergency sa trabaho. SH*T, sigaw niya habang sumandal sa swivel chair. Gusto niyang puntahan ulit si Amara Bautista pero may dalawa pa siyang meeting na kailangang puntahan. Baka sa susunod na linggo pa ang pahinga niya kaya naman naiinis siya. Mukhang bad mood ang kapatid ko ngayon. Yun na ba si Amara Bautista? Tanong ni Clarice Navarro sa kapatid na para bang pinagsakloban mala. Up ko nang maamin sa kanyang nararamdaman ko kanina. Ate, pero hindi natuloy dahil tumawag yung assistant ko para sa meeting na kailangan kong puntahan. Gusto ko munang magpahinga at maging maayos kami pero parang wala akong free time. Sigurado akong nadagdagan ang galit niya sa akin ngayon, pagpapaliwanag ni Rafael Santos sa ate niya.
Napabuntong hininga naman si Clarice Navarro bago siya nagsalita. Sigurado ka na ba sa nararamdaman mo, Rafael Santos? Kasi kung oo, ay dapat handa kang suyuin siya at aminin sa kanya ang nararamdaman mo. Huwag mong i-expect na magiging kayo na kaagad kapag nasabi mo na sa kanya ang nararamdaman mo. Ligawan mo siya at iparamdam mo na mahal mo siya, saad ni Clarice Navarro bago umupo sa sofa. Pero ang tanong, ate, may nararamdaman rin kaya siya sa akin? Nagseselos ako nang makita ko siyang may kasamang iba. Gusto kong bumawi, saad ni Rafael Santos. E di pagselusin mo siya pero huwag namang sobra-sobra na umabot sa punto na magagalit na siya sa'yo. Kapag nagselos siya, ang ibig sabihin lang noon ay gusto ka rin niya, ani Clarice Navarro. Kaya naman gusto nang subukan ni Rafael Santos na kung halimbawa mang magdadala siya ng babae doon ay magseselos ba si Amara Bautista. Kaya kagaya noong advice ni Clarice Navarro kay Rafael Santos ay ginawa niya ito. Nakipagkita si Rafael Santos kay Sofia Alonzo na kapatid ni Enrico Villanueva. What? Gusto mo akong gawing pagpapanggap bilang girlfriend nito? Pagtatanggi ni Sofia Alonzo nang alukin siya ni Rafael Santos na magpanggap. Ayaw mo. Sigurado ka? Nakangising tanong ni Rafael Santos kaya naman napaisip si Sofia Alonzo. Papayag lang ako kung ibibigay mo sa akin yung number ni Carlos Fernandez, ani niya na nagpalaki sa ngisi ni Rafael Santos. Sure. Kung gusto mo, ayerto ko pa siya sa'yo. But we have to make it believable. Gusto kong magselo si Amara Bautista, saad ni Rafael Santos dahilan para mapatingin si Sofia Alonzo sa kanya. Teka lang, Rafael Santos, si Amara Bautista. Akala ko ba ayaw mo sa kanya tapos gusto mo ng pagselusin ngayon? Natatawang saad ni Sofia Alonzo dahilan para mamula si Rafael Santos. Wala ka palang isang salita, eh. Pero kahit sino man maaaring magkagusto sa kanya. Bukod sa mabait ay maganda pa ang babaeng yun, ani niya bago tumayo si Sofia Alonzo sa kinauupuan niya. Kailan ba simula niyan? Tanong ni Sofia Alonzo. Next week pa. Magbabakasyon ako sa bahay kaya kailangan ko munang tapusin lahat ng trabaho ko, sagot ni Rafael Santos sa tanong ni Sofia Alonzo. Patuloy pa silang nag-usap para sa balak nilang gawin hanggang sa mag-abi at umalis na si Rafael Santos. Simula noong araw na muntik nang umamin si Rafael Santos kay Amara Bautista ay hindi pa rin ito bumabalik. Sa araw-araw na nagdaan ay umasa si Amara Bautista ngunit palagi lang siyang nalulungkot tuwing walang nangyayari. Hindi niya alam pero sabik na sabik siyang makita ito. Gusto niyang maramdaman ang presensya at makita ang mukha ni Rafael Santos. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya ngayon. Hinihintay mo pa rin ba siyang bumalik? Iya, tanong ni isa kay Amara Bautista habang nakaupo ito sa may garden. Opo, pero hindi na ata siya babalik dito, malungkot na ani niya. Biglang nabalik sa wisyo si Amara Bautista at nagulat siya nang makita niyang si isa pala ang nagtanong sa kanya. Tita, Carmela de la Cruz, nandito po pala kayo. Nauutal na saad ni Amara Bautista pero umupo lang sa may tabi niya si isa. Normal lang yan, Iya. Kung mahal mo talaga ang isang tao, ay aminin mo na sa kanya ang nararamdaman mo. Sigurado naman akong gusto ka rin ni Rafael Santos, saad ni isa bago niya hinaplos ang ulo ni Amara Bautista. Paano niyo po nasabi yan? Tanong ni Amara Bautista. Hindi pa nag-aalala ng sobra si Rafael Santos kung kani-kanino kaya nagulat ako nang ikwento sa akin ni Clarice Navarro lahat ng nangyari. Hindi rin kami makapaniwala ng asawa ko na iniwan niya ang importanteng meeting na iyon masigurado niya lang naligtas ka. Tugon ni isa bago siya tumingin sa may buwan. Natutuwa siya dahil sa laki ng pinagbago ng anak niya simula nang makasama nito si Amara Bautista sa kondo. Huwag kang mag-alala, Iya, babalik siya bukas dito kaya kita pinahan dito ay para sabihin iyon, ani niya dahilan para sumaya si Amara Bautista.
Lahat ng lungkot na nararamdaman ni Amara Bautista ay napalitan ng saya dahil sa gusto na niyang makita muli si Rafael Santos. Talaga po, masayang ani niya na para bang excited na siya. Oo, kaya bukas umamin ka na sa kanya. Malay mo, umamin na rin siya sa'yo kapag umamin ka sa kanya. Medyo mahiyain kasi si Rafael Santos pagdating sa mga ganiyang bagay, saad ni Isa bago niyang initian ang dalaga. Halika na at pumasok ka na sa loob dahil malamig na. Matulog ka na para maaga kang magising bukas at masalubong mo pa ang pagdating niya, saad ni Isa bago tumayo. Tumayo na rin kaagad si Amara Bautista at pumasok na sila sa loob. Nagtungo na si Amara Bautista sa kwarto niya at akmang hihiga na siya nang bigla siyang nakaramdam ng pagsuka. Kaagad siyang pumasok sa banyo at doon siya sumuka. Ilang araw na siyang paulit-ulit na ganito kaya naman nagtataka siya. Palagi na lang akong nasusuka. May nakain ba akong panes? Tanong niya sa sarili bago siya naghilamos. Isinawalang bahala niya na lang ito at natulog na matapos siyang maghilamos. Maaga siyang gumising kinabukasan. Gumising siya nang may ngiti sa labi dahil ngayon pupunta rito si Rafael Santos. Handa na siyang umamin kay Rafael Santos tungkol sa nararamdaman niya. Naligo siya kaagad at nagbihis bago niya napagpasyahang bumaba para kumain ng umagon. Magandang umaga. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang bigla siyang mapatigil dahil sa nakita niya. Nakaupo sa may sofa si Rafael Santos habang katabi nito ang isang magandang babae. Sobrang lapit nila sa isa't isa na para bang magkasintahan sila. Napakagatlabi si Amara Bautista para mapigilan ang luha niya. Nasaktan siya ng sobra-sobra sa nakita niya na umabot na sa punto na gusto na niyang umiyak. Gising ka na pala, Iya. Gusto mo bang kumain? Tanong ni Isa. Halata sa ekspresyon ng mukha ni Isa na hindi niya rin inaasahan ang nangyayari ngayon. Oh, you must be Amara Bautista. I'm Sofia Alonzo, Rafael Santos' girlfriend. Nice to meet you, pagpapakilala niya bago niya inilahad ang kamay kay Amara Bautista. Peking ngumiti si Amara Bautista bago niya tinanggap ang kamay ni Sofia Alonzo. Ako nga, nice to meet you too. Nakangiting ani niya kahit gustong-gusto niya nang umiyak dahil sa nakita niya. Bakit ang sakit? Bakit ako nasasaktan? Tanong niya sa sarili bago tumingin kay Kel na malamig lang na nakatingin sa kanya. Sige po, tita. Pupunta muna ako sa garden. 7:00 na po. Oras na po para diligan ko po yung mga bulaklak. Paalam niya bago siya umalis doon at nagtungo sa may garden. Hindi na niya napigilan ang sarili at tumulo na ang luha niya. Bakit ganon? Bakit parang nung nakaraan ay aamin na siya sa akin? Bakit ngayon, may bagong girlfriend na siya? Nag-assume lang ba ako na gusto niya ako? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili. Ang daming bakit sa isip niya na hindi masagot. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa iyo? Tanong ng kung sino, dahilan para mapatingin siya doon. Si Miguel Ramos lang pala. Kaya naman itinuloy niya lang ang pag-iyak niya. Huwag ka nang umiyak, Clay. Sige ka, papangit ka, pagbibiro niya kaya naman inirapan siya ni Amara Bautista. Pangit na nga ako, sinasabi mo pa yan, saad niya bago tumungo. Uy, ano ka ba? Joke lang, no. Kahit nga naiyak ka, ang ganda mo pa rin. Ani Miguel Ramos bago niyang initian si Amara Bautista. Talaga? Tanong ni Amara Bautista. Oo naman. Huwag ka nang umiyak, Amara Bautista. Ani Miguel Ramos na nagpangiti kay Amara Bautista. Bago pa lang niya nakilala si Miguel Ramos dahil bago lang siyang nagtatrabaho dito sa mansyon, pero naging close na sila. Bukod kasi sa magalang at gwapo, ito ay mabait rin siya. Pinakalma ni Miguel Ramos si Amara Bautista at sinimulan niya itong kausapin para malibang ang dalaga. Maya-maya lang ay hindi na ito umiyak. Nagsisimula na itong tumawa kapag nagjo-joke si Miguel Ramos. Medyo madilim na ang langit ngayon. Mukhang uulan. Tara, pumasok na tayo.
aniya bago siya tumayo at tinulungan niyang makatayo si Amara Bautista. Akmang maglalakad na siya nang bigla siyang niyakap ni Amara Bautista. Maraming salamat, Miguel Ramos. Sobrang sakit ng nararamdaman ko kanina at nakalimutan ko ito dahil sa'yo. Salamat dahil napakabait mo sa akin, pagpapasalamat ni Amara Bautista. Niyakap naman siya pabalik ni Miguel Ramos bago ito ngumiti. Walang anuman, Amara Bautista, saad ni Miguel Ramos. Sa kabilang banda naman ay umiinis ngunit parang hindi ito papawat. How dare he hug her? She's mine. Amara Bautista is mine. Galit na saad nito bago siya nagsimulang maglakad pupunta sa may garden kung saan nandoon si Miguel Ramos at Amara Bautista. Mukhang mayayari tayo dito. Pinagseselos-selos mo pa si Amara Bautista eh. Ikaw naman pala tong grabe magselos, saad ni Sofia Alonzo. Nang makalabas sila sa may pinto ay napatingin sa gawin nila Amara Bautista at Miguel Ramos. Walang kung ano-anong itinulak ni Quill si Miguel Ramos bago niya ito sinuntok. I'll dare you, bastard, sigaw niya at akmang susuntokin niya ito muli nang pigilan siya ni Amara Bautista. Anong ginagawa mo, Quill? Bakit ka gumagawa ng gulo? Galit na saad ni Amara Bautista bago siya lumapit kay Miguel Ramos at tinulungan niya itong tumayo. Talagang yan pa ang kinakampihan mo, inis na saad ni Quill habang nakatingin siya kay Amara Bautista. Malamang oo, dahil wala namang ginagawang masama si Miguel Ramos. Ano bang problema mo, Quill? Galit na sigaw ni Amara Bautista kay Quill. Bakit parang ako pang mali, Amara Bautista? Niyayakap ka niya tapos hinahayaan mo siya, pabalik na sigaw niya kay Amara Bautista. Ano bang masama doon, Quill? Tsaka ano bang pakialam mo? Ano ba kita? Hindi naman kita boyfriend kaya wala kang karapatang magalit, inis na sigaw niya. Naiinis na si Amara Bautista dahil sa ginagawa ni Quill. Tama na, oo na, talo na ako, Amara Bautista. Hindi ko girlfriend si Sofia Alonzo at pinagpanggap ko lang siya para pagseluzen ka, pero hindi ka talaga nagpapatalo, no? Gumagawa ka talaga ng paraan kung paano ako magseselos. Grabe na ang selos na nararamdaman ko, Amara Bautista. Sa tuwing nakikita kita na kasama siya. Oh, inamin ko na, masaya ka na ba? Pagsuko ni Quill habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya si Amara Bautista. Anong ibig mong sabihin? Tsaka bakit ka naman nagseselos? Wala ka namang gusto sa akin, di ba? Tanong ni Amara Bautista kay Quill, pero tinitigan lang siya nito. Hindi pa ba halata, Amara Bautista? Gusto kita noon pa. Ever since nakasama kita sa kondo, nagustuhan na kita, pag-amin ni Quill na nagpagulat sa lahat. Kung gusto mo ako, bakit hindi mo man lang ipinaramdam sa akin? Akala mo ba na madali na palagi mo akong iniiwan doon na mag-isa? Naiinip ako at gustong-gusto kitang makita, saad ni Amara Bautista bago naglakad papalapit sa kanya si Quill. Gusto kong iparamdam sa'yo pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Tsaka may kasalanan ka rin sa akin, Amara Bautista. Bakit mo ako iniwan doon nang hindi sinasabi sa akin ang dahilan? Tapos nung puntahan kita dito, nakikita kitang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Alam mo ba na hirap na akong pigilan ang sarili ko sa tuwing nagseselos ako, saad naman ni Quill. Napabuntong hininga na lang si Amara Bautista dahil sa sinabi ni Quill. Kailangan na niyang aminin ang rason kung bakit niya iniwan si Quill. Nung araw na iyon, naiinis ako sa'yo kaya iniwan kita. Bakit ba kasi hindi mo naalala yung pinag-usapan natin nung gabing yun, pati na rin yung nangyari sa atin? Kinalimutan mo. Umasa pa naman ako na baka maalala mo. Sinabi na niya ang dahilan na ikinagulat ng lahat. May nangyari sa atin nung gabing umuwi ako ng lasing. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Tanong ni Quill bago niya hinawakan ang pisngi ni Amara Bautista. Natatakot akong sabihin dahil baka magalit ka. Tsaka baka mamaya hindi totoo ang mga sinabi mo nung gabing yun at baka ASMR lang ako,
saad ni Amara Bautista bago pinunasan ni Quill ang luha niya. Nangyari na ang nangyari at kung sakali man na maalala ko ang mga araw na iyon ay hindi ako magsisisi. Sa'yo ko naman ginawa ang bagay na yun kaya okay lang sa akin. Ang mahalaga ngayon ay naamin ko na sa'yo na gusto kita. Pero wait, mahal na nga ata kita. Ano bang ginawa mo sa aking babae ka? Natatawang tanong niya bago niya niyakap si Amara Bautista. Pero tanong lang, mahal mo ba ako? Taas kilay na tanong ni Quill kay Amara Bautista. Hindi mapigilan ni Amara Bautista na matawa dahil sa ekspresyon ng mukha ni Quill ngayon. Paano kapag sinabi kong hindi, pang-aasar niya, dahilan para mapasimulan para magtaka si Amara Bautista. Dahil kung hindi, tanong niya bago miss si Quill. Bubuntisan kita para wala ka ng kawala sa akin, nakangising aniya, dahilan para matawa si Amara Bautista. Kahit kailan talaga ang daming alam ng lalaking natatawang saad ni Amara Bautista sa sarili niya bago siya tumingin kay Quill. Mahal kita, sabay na saad nila bago sila tumawa. Nabigla naman sila nang may pumalakpak sa gilid at doon nila napansin na kanina pa pala nandun sila Sofia Alonzo isa at si Carmela de la Cruz. Nandoon rin yung ibang mga maids na kinikilig habang nakatingin sa kanila. Wow! Ang galing ko talagang manghula. Sabi na mahal nyo ang isa't isa masayang ani ni Carmela de la Cruz bago siya lumapit doon sa dalawa. Yung pagseselosin mo sana, pero ikaw yung nagselos. Kawawa ka naman, Quill, pang-asar ni Sofia Alonzo bago siya lumapit kay Amara Bautista. Pasensya ka na kung nasaktan ka sa pagpapanggap namin, Amara Bautista ha. Pinilit kasi ako niyang lalaking yan nakangusong aniya bago niya niyakap si Amara Bautista. Alam mo ba anak, sobrang saya ni Amara Bautista nang malaman niyang pupunta ka dito tapos bigla mo lang pinagselos. Hay nako, manang-mana kasama mo, saad ni Carmela de la Cruz dahilan para matawa silang lahat. Teka, bakit ako nadamay dyan? Ikaw nga laging nagpapaselos sa akin pagtatanggol ni Alfredo de la Cruz sa sarili niya. Akmang magsasalita na sana si Amara Bautista nang bigla na naman siyang nakaramdam ng pagsusuka kaya kaagad siyang tumakbo papasok sa loob ng banyo at doon sa muka. Sumunod naman kaagad sa kanya si Quill at hinawakan nito ang buhok ng dalaga para hindi malagyan ng suka. Bakit ka ba nagsusuka? May nakain ka bang panis na pagkain? Nag-aalalang tanong ni Carlos Fernandez Carmela de la Cruz habang hinihimas niya ang likod ng dalaga. Hindi ko rin po alam, tita. Halos 1 linggo na po akong nagsusuka at nahihilo, aniya bago nilinis ni Amara Bautista ang bibig niya. Wait, nagsusuka at nahihilo? May nangyari na sa inyo ni Quill, di ba? Mahal, pakuhanan mo si Yaya Mari ng pregnancy test doon sa drawer, pag-uutos ni Carmela de la Cruz sa asawa niya at kaagad naman itong sumunod. Inabot ni Alfredo de la Cruz sa asawa yung PT or pregnancy test at inabot niya ito doon. Gamitin mo ito, Amara Bautista, aniya bago niya hinigit papalabas ng banyo si Quill. Saktong naiihi si Amara Bautista kaya naman ginamit niya ito at kumuha siya ng ihi niya at inilagay niya ito sa may pregnancy test. Medyo matagal din ang itinagal nito bago lumabas ang resulta. Laking gulat niya nang maging 2 ang linya. Dadalawa ang linya doon sa pregnancy test. Ibig sabihin, buntis ako, hindi makapaniwalang saad niya bago lumabas ng banyo. Anong naging resulta? Tanong ni Carmela de la Cruz nang makalabas si Amara Bautista sa banyo. Halos magsisigaw naman sa tuwa si Carmela de la Cruz nang makita niyang 2 ang linya ng pregnancy test. Buntis ka? Gulat na tanong ni Quill kay Amara Bautista. Tumango na lang ito ang pagresponde. Grabe, ang saya na nararamdaman ni Quill nang malaman niyang magiging ama na siya. Mahigpit niyang niyakap si Amara Bautista bago niya ito hinalikan sa labi. So, paano mo bubuntisin yan, Quill? Buntis na pala bib mo,
Natatawang saad na Sofia Alonzo habang kinukuhanan niya ng litrato yung pregnancy test ni Amara Bautista. Anong gagawin mo dyan? Tanong ni Quill. I-send ko lang to kay Carlos Fernandez para kunwari maghahatid lang ng chismis. Natatawang saad ni Sofia Alonzo. Hindi ako makapaniwalang totoo ito. Isang beses pa lang nating nagawa yun. Buntis ka na kaagad, saad ni Quill bago niya hinalikan ang noo, pisngi at ilong ni Amara Bautista. Grabe naman talaga ang kapatid ko. Naunahan mo pa ako, saad ng bagong dating na si Clarice Navarro habang nakangisi ito. Kitang-kita ko yung saya ni Ma'am ngayon dahil magkakaroon na siya ng apo. Bigla ko tuloy naalala nung kinukulit niya pa tayong mag-asawa na tayo. Natatawang saad ni Clarice Navarro bago siya lumapit kay Amara Bautista. Congratulations, Amara Bautista, Ana, bago niya niyakap si Amara Bautista. Sobrang saya nilang lahat dahil sa buntis na si Amara Bautista. Nag-celebrate sila dahil doon. Makalipas ang 5 buwan ay malaki na ang tiyan ni Amara Bautista. Sobrang saya ni Quill nang malaman niyang lalaki ang magiging anak nila ni Amara Bautista. Lahat ng gusto ni Amara Bautista ay binibigay niya. Tuwang-tuwa din ang pamilya ni Amara Bautista nang malaman nilang nagdadalang tao ito. Anong cravings mo ngayon, mahal? Let me guess, tomato with whipped cream ba? Tanong ni Quill sa girlfriend niyang nakasimangot habang nagpapahid ng lotion sa tiyan niya. May problema ba? Mahal, tanong ni Quill bago niya nilapitan si Amara Bautista. Babaero ka ba? Taas kilay na tanong ni Amara Bautista kay Quill, dahilan para matawa ito. Ha? Saan mo naman nakuha yan, mahal? Malamang hindi ko gagawin yun dahil ikaw lang naman ang mahal ko, saad ni Quill. Medyo kinakabahan siya ngayon dahil baka tuyuin si Amara Bautista. Hindi daw eh. Bakit nakita kita doon sa panaginip ko may kasama kang iba? Hinalikan mo pa ito at sinabihan mo pa siyang I love you, inis na saad ni Amara Bautista bago niya inirapan si Quill. Here we go again, saad ni Quill sa sarili niya. Wala nga po akong babae, mahal, promise. Ikaw lang ang mahal ko at hindi na ako maghahanap ng iba, paninigurado ni Quill kay Amara Bautista. Napabuntong hininga na lang si Quill nang hindi siya pinansin ng dalaga kaya napagpasyahan na niyang gawin ang gagawin niya. Lumuhad siya sa harapan ng dalaga bago ngumiti. Nag-overreact ka na naman, mahal. Alam mo sa sarili mo na ikaw lang ang mahal ko at ngayon gusto ko sabihin sa'yo na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Mahal na mahal kita, Amara Bautista. Will you marry me? Tanong ni Quill kay Amara Bautista habang hindi makapaniwala si Amara Bautista sa ginawa ni Quill. Seryoso ba ito, Quill? Baka mamaya niloloko mo lang ako, saad ni Amara Bautista habang nakatingin siya kay Quill. Hindi ako nagbibiro, mahal at gusto talaga kitang pakasalan. Kaya, Amara Bautista, will you marry me? Muling tanong niya. Hindi napigilan ni Amara Bautista na maiyak dahil sa sinabi ni Quill. Nagpunas siya ng luha bago niya sinagot ang tanong ni Quill. Yes, Quill, pakakasalan kita, aniya, dahilan para mapangiti si Quill at isinuot na niya kay Amara Bautista ang singsing. Matapos manganak ni Amara Bautista ay nagpakasal na rin sila kaagad ni Quill. Naging masaya ang buhay nilang dalawa at nang ibabaw ang pagmamahal nila kaya naman nabuntis ulit si Amara Bautista. Hindi inaasahan ang pag-iibigan nilang dalawa pero naging mag-asawa sila. Dito na nagtatapos ang kwento nila Amara Bautista at Quill. Wakas.